yun sa oras na yon at nakapuno sila na may sumobra ng 7 bakol na malalaki. Ang ibig ko sabihin, Kuya Min, kung ang lahat ng tao ay magiging katulad no, ng pinagkunan ng mga alagad na ito na kusang ibinigay yung kanyang sariling baon, walang magugutom sa buong mundo. Ang problema, makasarili lahat, halos ang tao ngayon, Kuya Min. Kaya maraming gutom. Maraming bansang may kaya. Pero para lamang sa kanila, ayaw din ipamigay. Ito ang sinasabi ng ating kaparian. Hindi dapat kontrolin ang pagdami ng tao, kundi kusa lamang magbigay ang tao ng likas niyang kabaitan na ibinigay ng Diyos sa kanya, walang magugutom na tao. Ito ang number 1, Kuya. Sana ang lahat ng tao magkaroon ng panahon na makabasa ng banal na kasulatan at kusang-kusa yung aral ng Diyos ay may tanim sa kanilang puso at kusa nilang ibibigay yung mga sumosobra sa kanila. Lalo tigit dito sa pinagkunan na ito ng tinapay, Kuya. Kaya kusa niyang ibinigay ito dahil nakakapakinig siya. Dahil sumusunod siya sa Diyos. Kaya hindi siya nangiming ibigay yung 7 tinapay na yon. Kung marami o 7 silang meron noon, yung 7 na yon ay hindi nangiming ibigay sa Panginoon yung baon nilang tinapay. Kaya nakapagmilagro ang Diyos. Ang ibig kong sabihin, Kuya Men, ang Diyos makakapagmilagro kapag maraming mga katulad ng tagasunod na ito ng ating Panginoon. Sa bawat araw, magmimilagro din ang Diyos sa ating buhay kung tayo tagasunod niya. Kung hindi natin iniintindi nating sarili, kung may pananalig tayo sa Kanya, sa oras-oras, sa araw-araw, makakapagmilagro ang Panginoong Jesus sa ating buhay. So, dito po, Kuya Bert, mga giliw namin taga-pakinig, ang nakikita po nating aral na gusto pong i-impart sa isip natin at sa atin bilang tao ay huwag tayong maging sakim. Huwag maging sakim. Huwag maging sakim. Ibig sabihin, meron kasi mga tao, Kuya Bert, na yung kanya, sa kanya na, gusto niya, yung sa iba, sa kanya pa rin. Oo. Ganun ang nangyayari. Ganun ang nangyayari. Sa ngayon, Kuya, talagang ito ang nangyayari. Ang gustong parating ng ating Panginoon dito, kung gaya ng sinabi niyo, kung ikaw ay mayroon, matuto kang magbahagi sa iba. At kapag ikaw ay nagbahagi sa iba, yung pagpipira-piraso ng tinapay na yun ibig sabihin nun, ibahagi mo So, ibig sabihin, yung biyayang nasa iyo, ibahagi mo sa iba, gaya ng sinabi niyo, walang magugutom. Totoo yan, Kuya. Katulad halimbawa, yung nadaanan natin sa nakaraang pag-aaral natin, pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos, doon sa mga ebanghelyo ni San Mateo, hindi ba mayroong binatang mayaman doon na nagtanong sa ating Panginoon na ang sabi, Lord, paano ako makakapasok sa kaharian ng langit? Ang sabi ng Panginoon, nandyan ang mga utos ni Moises. Ang mga utos ng Moises na sinasabi ng Panginoong Jesus, yung 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses. Ang sabi nung binatang mayaman, nasunod ko na po lahat yan. Tapos sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging ganap, ipamigay mo ang iyong kayamanan sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Kuya, nagawa na niyang lahat Nasunod na niya yung lahat ng 10 utos No? Nagsisimba siya.
Hindi siya naiinggit. Mm. Kahit ano pa, ay natupad niya yung 10 utos ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moises. Nasunod niya itong lahat ng ito. Sabi nga niya, magsimula pa ng pagkabata. Pero nasabihin na ng Diyos yun, ano nangyari? Nalungkot siya, tumalikod. Bakit? Ayaw niyang magbigay. Ayaw niyang ipamahagi yung kaniyang kayamanan dahil mayaman siya. Maramot siya. Makasarili siya. Marami ng ganito ngayon, Kuya Men. Sumunod siya sa Diyos sa utos ng Diyos. Ang tanging hindi lamang niya nagagawa ay ang mamahagi siya. Hindi katulad ng mga tagasunod na ito ng ating Panginoon. Kung 7 silang may hawak ng tig-isang tinapay, ibinigay lahat yon sa mga alagad at ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Kaya nakapagmilagro ang Diyos. Ang turo talaga sa atin dito, huwag tayong tumulad doon sa mga mararamot. Lalo tigit yung mga mararamot na mayayaman. Na kung minsan, araw-araw nasa simbahan, pero napakaramot para sa mga nangangailangan na kapwa nila. So, Kuya Bert, iwanan po natin sa ating tagapakinig ito. Ayon sa inyong paliwanag at sa nakikita nating aral dito, baka po kayo mga mahal naming tagapakinig, o kayo'y merong mga kapitbahay na mahirap. Baka kayo'y nakakariwasa. Baka meron hong napapasyal sa inyo na nanghihingi ng kaunting tulong para makaraos at nagugutom. Baka naman ho nakatikom ang inyong mga palad. Baka ho hindi kayo marunong magbahagi. Ang aral ho rito ay magbahagi tayo at hindi lamang ho 4,000 ang mapapakain. Kung ang lahat ng mga taong merong kakayahan sa buhay at maigyang buhay at makakakita ng mga taong naghihikahos, halos sa hindi na makakait, nagpapalimos, at huwag nating sabihin hindi natin kakilala kung tayo magkukusang mag-abot sa kanila ng biyayang ating tinatangkilik, walang magugutom. Tama yun, Kuya. Yun ang tamang-tama. Na aral ng Panginoon. Walang magugutom sa buong mundo. Amen. Kaya nga sinabi ninyo, kahit na marami pang mga populasyon at madoble pa ang populasyon ng tao, walang magugutom Dahil kung marunong magbahagi. Dahil sobra-sobra ang binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Hindi yung sinasabing mag-control ang tao. Opo. Ang may kasalanan mismo ang tao, Amen. mga mararamot. Amen. So, yan po ang pagpapakain sa 4,000 sa pamagitan lamang ng 7 tinapay, magbahagi. Ang ibig kong sabihin, huwag tayong maging maramot sa ating kapwa. Humingi ng tanda mga Pariseo. Ito po, Kuya Bert, ay bahagi ng chapter 8 ng Marcos. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hinihingi nila nang magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang dahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ano hinihinging tanda nitong mga taong ito, Kuya Bert? Sa panahon ba ngayon, marami pa rin yung mga taong gusto yata ipatak na sa kanila yung biyaya at huwag nang umalis sa kanila kinalalagyan, basta na lamang darating yung mga kababalagan sa kanila. Ano bang ibig sabihin nito? Alam mo, Kuya, kasi nung unang panahon, maraming ipinakita ang mga ibang propeta na naging sumunod sa Panginoon, no? Lalo na yung katulad ng kay Jonas, no? Na yun, kitang-kita nila yon. Ang ibig nilang sabihin, yan ay galing talagang milagro ng langit yun eh. Kaya humihingi sila ng tanda. Kung makikita mo rito, Kuya Nene, madarama mo kung ano ang nadama ng Panginoon nung huminga siya ng malalim, nang humihingi sa kanya ng tanda. Kuminsan kasi tayo, palagay mo yung ating mga anak, pinapaliwanagan natin
Kung minsan sa katigasan ng kanilang ulo, kung minsan napapabuntong hininga tayo eh. Nakakahinga